O mga kababayan, alam nyo ba na pinatigil pansamantala ni Tambaloslos mga kababayan ang hearing ni Sara sa Kongreso dahil gusto niyang marinig ni Sara Duterte mismo ang kanyang mga tirada. Oh, yan po mga kababayan, itong babaeng nakatalikod, si VP Inday. Sa pilitan pong pinapanood mga kababayan sa speech si Tamba doon sa plenaryo. Dahil take advantage si Tamba mga kababayan, milyon-milyon ang nanonood ngayon. Oh, dahil hearing ni Sara Kaya tina-stop niya mga kababayan at siningit talaga doon sa hearing ni Sara para maraming makakakita. Dahil kung wala si Sara Duterte mga kababayan lalangawin itong mga views ni Tamba. O ngayon mga kababayan, sa pilitan nilang pinapanood si Sara. Panoorin po ninyo ha. O eto nang tinga mga kababayan ang Tambaloslos ito pa lang mga kababayan, parang ng tsunga. Smiyo. Ang mga buhaya. Palakpakan mga amuyong. Recent events compel me to address not only the accusations that have been hurled against me, personally, but also... Earlier, mga kababayan, nagngak-ngak na rin si Ngag-Ngag ha. Sabi niya, papalagan kita, Sara. Ngayon, si Tambaloslos naman. Institution we hold sacred. Eto na. The Vice President of the Republic of the Philippines, Si Sara Duterte, admitted to contacting an assassin to kill President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and myself. Tapusin mo ang sinabi ni Sara Duterte. Kung matutuloy ang mga plano daw ninyo na ipapagurgur siya. Let Yan. me be clear. Hindi na to biro. Hindi na talaga biro. Bakit hindi mo tinuloy ang buong sinabi ni Sara Duterte? Katulad ng mga news mga kababayan, hindi kinumpleto. Hindi na to Sabi ni Sara, kung papatayin siya. normal na panalita. Ikaw hindi normal ang pananalita palatas-tats, ganyan. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, Kasi binantaan niyo si ating Sara. pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Ikaw nga hindi marunong salita. Ano dapat ipalakpak doon? Happy kayo? Such statement is not just reckless. Ayan na si Sara mga kababayan. Pilit nilang ipapasubo kay Sara itong speech. Ayon pa kay Gidal Fernandez, speech ni Tambaloslos. Dangerous. It sends a chilling message to our Ayan si people. Sara. A message Bigyan ako upuan. that violence can be Nakikinig ako sa by mataba those in ito, positions matabang of ito. power. This is not just an affront to the individuals targeted. It is attack on the very foundation of our government. It is an insult to every Filipino who believes. Hindi sa every Pilipino. Natutuwa kami. Sa inyo lang mga buhaya dyan dahil dapat lang talaga kayong bastusin Hudas kayo. Believes in the rule of law, Rule of law. and the sanctity of life. Sanctity of life. Tapos ang sabi ni Sara Duterte, kayo nga daw ang gumagawa ng mga kabalastugan dyan. Violence has no place in our society. Tapos ano yung kidnapping na sabi ni Sara na pinapakidnap po ang mga kalaban mo sa politika dyan? It is irreconcilable with the values that have taught and guided us for years. Ayan si Values of Sara. respect and amicable, peaceful conflict resolution. Sana naka-headset si Sara. We cannot let this pass as mere rhetoric. We cannot let this pass. Sabi ni BBM, papalagan na namin, hindi daw nila palalampasin, sabi ni Tamba. The gravity of such confession demands accountability. Fashion demands. It demands answers. It demands that we as the representatives... Answers lang naman pala. Dito mga kababayan, magkakaalaman ito. Dahil nauna nilang binantaan ang buhay ni Sara Yung birthday daw ni Sara mga kababayan, ganyan sa kanyang sugat sa kanyang liig. Of the Filipino Magkakaalaman. people, take a stand to protect our democracy. Wow, protect the from democracy. any and all forms of kayo nga ang nangyurak sa demokrasya. threats. The actions of the Vice President will go down in the annals of history. Mister. Sa point daw ng mga kababayan. Kasaysayan. Nightmare that will haunt Tayo, sa Inidoro. our people for generations. And this House will do whatever we can to protect the dignity of this institution. Dignity, may dignity pa ba kayo mga kawatan kayo? Lahat na nagsabi mga kababayan, ang Kongreso, grabe kawatan dyan. The 100 million Filipinos we represent. Represent! Ilan na ba ang boto mo? 100 million ba?
Buhaya! Palakpakan ang mga amuyong mga kababayan. Now, Eto si Asidre. let us address another serious matter. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to destroy her because of alleged political ambitions for Bakit hindi? Anong ginagawa niyo ngayon? Di ba dinidestroy si Sara? Dinay pa mga kababayan. 28 elections. My colleagues, yan ang number 1 na ebidensya. Bakit nandyan si Sara Duterte? Dapat nagtatrabaho yan ngayon. Dinidestroy nyo. These accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. Anong real issues? Ang kapalpakan ng bangag administration, bakit hindi yan ang pagtuunan nyo ng pansin? Malinaw ang katotohanan. Hindi nga marunong magsalita ng diretso mga kababayan. Ang trabaho ko bilang speaker ay maglingkod. Maglingkod. Bakit nagbibigay ka ng ayuda? Hindi mo yan trabaho. Trabaho yan, hingagnag. Hindi manira. Ngayon, anong ginagawa nyo? Naninira. Ang politika na paninira ay hindi kailanman naging bahagi ng aking prinsipyo. Diyos mio. Huwag kang mambula. Palakpakan ng mga buhaya. Mga buhaya. Grabe. Woo! My focus ang panot, suki ng plunder kay Saktuwas, JJ Sares, has always been on fulfilling my responsibilities as Speaker of the House, leading with utmost integrity, untarnished by division si Sara, mga kababayan. And guided. Pero saan pinapanood sa speech si Tamba? Leading with utmost integrity, untarnished by division and self-interest, and guided by the principle that every action and decision I take must always be for the benefit of the Filipino people. Si Sara, These unfounded accusations are not just about me. They are an affront to the House of Representatives. Mag-antay ka, Tambaluslos. Dahil samot-saring kaso ang kakaharapin nyo pag wala na kayo sa pwesto. Pero mga kababayan, sabi ni Sara, ang dami na daw bahay sa ibang bansa. Tatakas yan mga kababayan, promise. Kapag hindi sila matutuloy dyan sa kanilang plano na charter change, tapos bababay na yan sa pwesto, tatakas yan. Mangibang bansa yung mga ungas na yan. At babalik lang yan pagkatapos si Sara Duterte maging presidente. They are an attempt to katulad di Babilog, public trust in this institution, to sow division, and to create chaos. We choose unity over division. Unity ng mga Dilawan, Pulahan, Loyolostay, NPA, Rebelde, Makakaliwang Grupo, Babalu, Reyes. Dialogue. Sila Francisca Castro. Over conflict and cooperation over confrontation. Why these baseless accusations? The answer is simple. To divert attention from the mounting evidence of fund misuse under her leadership. As if fund misuse na mga kababayan. Sino ang nagmi-misuse ng ayuda? Billions and billions mga kababayan. At saka, kung i-add up mo na for several years, simula nung naupo sila, trillions na mga kababayan ang ayuda. Buti nga, nawala. Sources were utilized. Wala, nasira ang audio. And to fabricate stories. No amount of noise can drown it. This House of the People is a sacred... Itanong namin Romualdez, kung may naniniwala pa sa'yo, bakit 0.8 ang iyong rating sa survey? Institution. It is the embodiment of the people's will, and its dignity must be upheld at all times. Ang Kongreso ay sagrado. Tama, buhaya. Nandyan sa Kongreso, kami na nasabi. Ang mga patakaran at seguridad dito ay hindi nilalabag. Ang paglabag sa mga ito ay kawalang galang sa taong bayan. Kayo ang walang galang sa pera ng bayan. Uy, mahiyak kayo, Tambaluslos. Pinaghirapan ng taong bayan yan tax. Kala sa inyong pera, bakawaldas, wagas. Ating pinaglilingkuran. Disrespect for the kulang pang disrespect sa'yo. Dapat sa'yo kulong talaga. Protocols, security measures, and leadership of this institution is not just a breach of rules, it is a breach of trust. Lukohin mo lolo mo. To mock our protocols, to defy our orders, and to malign our leaders is to disrespect the Filipino people. Diyos me, kawawa si Sara. Ako naawa kay Sara, mga kababayan, pinapanood ng sa pilitan dito sa buhayang ito. Sige, i-forward natin.
Oh, sabi ng security. Ma'am, okay ka pa ba? Kaya mo pa manood dyan sa buhaya? Sige. Ang taas ng speech ni Tambaluslos mga kababayan. Okay, forward na natin. At ang grabe grabing palakpakan talaga mga kababayan, No! Oh, ano daw sabi niya? To the great job we are doing. Great job! Mga buhaya talaga, great It job is daw. indeed my honor and privilege fighting this battle Fighting with this battle. Tayo nga ang nangaaway. and for all of you. Mm. Thank you, and may God bless the Oh, Philippines. Diyos mio, huwag niyong isali ang Diyos. Satanas ang inyong pinaglilingkuran, mga animal. Mabuhay ang Kongreso! Mabuhay ang kabayang Pilipino! Amuyong mga kababayan, palakpakan. Kita niyo yung tabingi ang mukha. Yung realista, tagakbayan, gabing palakpak. Yan yan yung mga kababayan, yung tabingi ang mukha. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Sa pilitan nilang pinapanood si Sara sa speech ni Tamba. Post your comments below.